Lahat tayo ay naghahanap ng paraan para kumita. Kumakayod araw-araw pero parang di pa rin sapat dahil sa pagsubok ng mataas na inflation rate, madaming kaltas sa sahod, madaming bills na kailangang bayaran. Always living in a paycheck-to-paycheck setting, ika nga. Hello, welcome to Your Money Matters. I'm your host, Risa Singson Kaupeng from Manila, Philippines. In the 4th season of our show, we're going all around the world to chat with Filipinos who work in different countries, working at different jobs. Salitang abroad ay masarap pakinggan, pero doon mo pala mararanasan yung mga hirap na hindi mo siya inaasahan. Hindi lahat ay may alam sa financial literacy o tinatawag natin na financially educated. Importante i-educate din natin yung family natin. Ano ba talaga ang mga priority na gastusin? Financial literacy knows no boundaries. Dapat tayo ay may sapat na kaalaman kung paano hawakan ang ating kinikita. Kaya ang mga IMG campaigners sa iba't ibang dako ng mundo ay nagsisikap upang mapalaganap ang mga kaalaman tungkol sa financial literacy. Kilalanin natin sila in our latest season of Your Money Matters. We're back sa Your Money Matters, pero bago natin kausapin ang ating guests, subscribe muna kayo sa ating channel and click the notification bell para tuwing meron tayong bagong episode, maaalertohan kayo. At dahil gusto nating mas maraming makarinig at matuto sa mga success stories ng Filipino workers natin abroad. Okay, don't go away ha. After a short break, YMM, Your Money Matters, we'll be right back. The IMG Auto Program. Get huge savings, personalized assistance, hassle-free car purchase through the benefit exclusively offered to IMG members. Drive your dream car towards success now. Visit us at imgautoprogram.com or email us at membersassistance@img-corp.net. Welcome back to Your Money Matters. Kasama natin ngayon si Glenda Aguilar, isang chef cook sa Milan, Italy. Hi, Glenda! Hello, Miss Riz! Okay, I wanna know anong mga niluluto mo dyan. Dahil alam ko, 22 years ka nang nasa Italy. Anong mga putahe at mga ulam ang specialty mo? Actually, ang very specialty ko yung appetizer at saka yung mga sweet dolce. So nagawa ko ng sarili kong recipe, especially ice creams. Wow! Talaga? Okay. Sige. Unti-untiin natin yan sa pagkwento mo. Kasi alam ko, ikaw, Glenda, ay produkto ng broken family at maaga ka ring nag-asawa. Ibalik mo naman muna kami bago tayo mapunta dun sa mga dolce mo at mga dessert at kung ano pang masasarap na niluto mo. Ibalik mo kami dun sa mga araw na lumaki ka dito sa Pilipinas, ang lugar kayo dito, at ano yung mga pangyayari sa buhay nyo na muntik nang hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan. So, ako'y tubong Ilocana po ako. So, lumaki po ako na walang mother kasi nag-abroad din yung mami ko eh. I was only 5 years old nung iniwan po niya ako. So, yun. At dahil nga sa walang gumagabay dahil laging busy din yung father ko. So, yung parang napabayaan kami ng kapatid ko. Kaya siguro, yun, nakapag-asawa po ako ng maaga. But sabi ko, nagmakaawa pa rin naman ako sa parents ko na patapusin ako kasi
I got pregnant when I was only 18. So, pero sabi ko na patapusin niyo ako kasi gusto ko pa rin naman makatapos na kahit na mali na yung ginawa ko, at least maanuhan ko pa rin yung hirap ng parents ko na pinapaaral nila ako na makita din nila na makatapos din ako. Yun po. So you finished what in college? Anong degree? Bachelor Science and Hotel Restaurant Management po. Kaya shoot na shoot talaga sa pagiging chef mo. Ang galing. I-apply ko po dito sa Italy. Yeah, wonderful. And your mom, she worked abroad. Ano naman ang trabaho ng mom mo? At saka dyan din ba siya sa Italy nagtrabaho? Yes po. Siya po yung kumuha sa akin. Bale, ano din po siya. Yun po, taga-linis, taga-plancha, yun po, taga-alaga ng mga bata dati. Anong taon ka nagpunta dyan at ano yung naging decision process mo? Kasi alam ko na when you left the Philippines, meron ka ng 2 anak, sanggol pa sila, napakaliit pa. Ano yung decision process na ginawa mo para iwanan yung 2 anak mo sa Pilipinas? Actually, wala akong balak mag-abroad kasi, kumbaga, parang namulat sa akin na ayokong iwan yung mga anak ko, parang naiwan kami. Kaya sabi ko na hindi ako mag-abroad. Tsaka kontento na kasi ako sa Pilipinas kasi talagang madiskarte ako sa Pinas. Mahilig ako magluto-luto, yun. At tumatanggap ako ng mga catering, designing. So, kumbaga, hindi ko na kailangan mag-abroad kung titignan mo eh. Pero, incident na my father nagkaroon ng liver cirrhosis and then hindi na kaya, kumbaga nabenta na lahat yung mga gamit namin, walang pampagamot. At yung mga tumutulong sa amin mga tiyahin, may mga pamilya din naman yun. So, I decided na kailangan ko na talaga mag-abroad para madugtungan yung buhay ng father ko. Kasi as in talagang baon na kami sa utang. So, tinulungan naman ako ng mother ko kasi separated na sila eh. Pero sabi ko sa mother ko na, pakitulong pagpunta ko dyan para mabuhay ko father ko. Yun po. Kaya naiwan ko mga bata pa yung mga bata. Sabi ko kahit ayoko, sabi ko hindi ko kayo dapat iwan. Pero sabi ko 2 taon lang 3, mapagamot ko lang yung father, si lolo nyo, babalik ako. Pero yun po, napagamot ko naman. Kaya Yes, lang. Oo nga, 'di ba? Gumaling ang father mo. Ikwento mo nga, may ituloy mo pa 'yan kasi alam ko merong trahedyang nangyari. Napapaiyak ako, Miss Chris, pag naaalala ko. Okay, pasensya na po. Kapag naalala ko kasi napapaiyak pa rin ako hanggang ngayon. Okay, so ayun po, napagamot ko naman siya and then sabi niya sa akin the last, 1 year na ako dito na 1 year and 6 months, I remember na napagamot ko talaga siya. Ang sabi nga niya sa akin na umuwi ka na, sabi niya. Umuwi ka na kasi kailangan ka ng mga anak mo. So sabi ko, Dad, 1 taon pa para magpakapagpaano ako ng puhunan ko. Kasi talagang gusto ko magkaroon ng sariling restaurant. Pero kailangan ko talaga ng puhunan. So, yun po. After 2 weeks, bilang tawag ang tito ko. Ang sabi niya sa akin na, patay ng father ko. Sabi ko, paano nangyari? Magaling na yung father ko. Sabi ko, hindi ako maniwala. And then, yun, talagang sinabi niya na kailangan mo nang umuwi. Kasi wala na papa mo. So, nung malaman ko, sakit na loob ko kasi hit and run. Kumbaga, nadugtungan ko yung buhay niya pero nakuha din sa akin. Parang ganun. Kaya, yun po. So, umuwi ako pero malamig na bangkay na po yung nadatnan ko. Yun po. Wow, it was an accident, hit and run. Tapos, so hindi nyo na nalaman kung sino yung nakasagasa sa tatay mo? Wala po. Talagang iniwan. Nakita na lang po ng mga nasa kapitbahay po. Yun na po sila na po ang nagtakbo sa hospital. Okay, and how old were your kids by that time? Bale, ang mga anak ko kasi nung iniwan ko sila, 1 years old and 3 years old sila. Nagpapa-breastfeed pa nga ako. And then, nung namatay ang father ko, 2 years old na yung bunso ko. And then, 4 years old po yung panganay ko po. Okay, and hindi doon nagtapos ang paghihirap mo dahil problema naman sa asawa ang sumunod sa'yo. Yes. Tell us about that. Then, okay, so actually, bumalik pa rin ako dito sa Italy kasi kailangan ko po talaga na magkaroon ng puhunan. At nahiya naman ako manghingi sa mami ko kasi
malaking tulong na rin yung pagkuha niya ako dito sa Italy. So, pero yung husband ko po, gusto din niyang pumunta dito actually. Ayoko nun kasi sa Pilipinas pa lang talagang nananakit. Pero nangako siya sa akin na yun po, na magbabago na siya, then para daw mapadali yung pag-iipon namin. So, kahit naman sino, di ba, para makauwi ka na ng Pilipinas, 2 na kayo magtatrabaho dito sa Italy. So, kinuha po talaga namin dito. But, mas worse pala. Mas worse siya dito kasi, yun nga po, may freedom na wala kasi yung parents niya dito, kasi yung parents niya kasi ang laging pinagsasabihan siya doon. And then, yun po, natuto siya sa mga bisyo, magsugal, yun, hawak niya pati sahod ko. And then, lahat na yata, pati luho, yun. Kaya lalo kaming hindi nakapag-ipon kasi binibili niya yung mga bagay na hindi naman namin kailangan hanggang kung nagkabaon-baon na rin kami sa utang kasi may mga gusto siya talaga na hindi ko na kayang ibigay. Yun po, and then, yun pa, nananakit siya. Pero, yung last na pananakit niya sa akin talagang hindi na po ko kinaya kasi itinakbo na po ako sa ospital. Hindi kasi alam ng parents ko. Kasi paano naman kasi kapag asawa mo, pagtatakpan mo pa rin eh. Ay, ayaw mo masira yung image. Pero that time, hindi ko na po napagtakpan kasi nakita na po nila. Yan, nakita nila sa hospital na punong-puno po ako ng pasa. Oh Yun my po. gosh, umabot sa na-ospital ka at dyan sa Italy. Yes po. Ay, Diyos ko, hindi ba siya buti hindi siya na preso o na pulis? Actually, hindi ko alam na ganun palang process dito sa Italy, no? Na pag nandun ka na sa hospital at nalaman nila na yun nga, nabubugbog ka, yun na, tinignan na lahat ng katawan. And then, bigla na lang nung umuwi ako sa bahay, may sa akin na tumawag na pinapapunta ako sa presinto. Yun pala, automatic. Yung dun sa hospital, dadalhin na pala dun sa presinto yung nangyari sa akin. So, yun po. Actually, sabi ng parents ko na idedemanda. Pero ang dalawa kasing option nun eh, either i-deport nila o makulong. Parang natakot ako baka ma-deport to. So, kung ma-deport to, baka pag initan niya yung mga anak ko. So, sabi ko sa mama ko na wag na. Sabi ko, maghiwalay, o lumayo na lang siya sa akin, wag na lang palapitin sa akin pag nandito siya sa Italy. Kasi ayoko naman na magulo naman yung mga anak ko sa Pilipinas. Baka yun ang gantihan niya ako. So, yun po. Tapos, hinabol ko na yung annulment para lalong hindi niya ako magulo. Yun po yung nangyari. Okay, pero pagkatapos niyong maghiwalay, so I'm so happy na at least nalayo ka na sa danger, no? Pero yung mga utang niya ay naiwan sa iyo. So paano mo nakilala ang IMG at ano yung mga naitulong nito sa buhay mo lalo na nalubog ka sa utang? Yan po. Actually po noon, bago ko po nakilala ang IMG, yung pinsan ko kasi, naririnig ko na siya. Okay? Doon kasi ako nakatira sa kanya pag nagde-day off ako. In-offer niya sa akin, ayoko talaga. Kasi sabi ko, ano na naman yan. Kasi mahilig ako sa networking dati. Ayoko na magbenta. Sabi ko na ako sa pagbenta. At saka wala akong time. Kasi 7 days a week ako nag-work. Sabi ko, wala akong time dyan. Sabi ko, itrabaho ko na lang. And then, nung dumating si Ma'am Cathy Borja, and then, niyaya nila ako. Actually, ang una ko lang talagang nagustuhan yung Kaiser. So, ayoko yung IMG kasi feeling ko nun parang, mag-offer ka, magbibenta ka, magkikipsap ka na ibang tao. Ay, hindi ko na, kumbaga, galing na ako sa networking, ayoko na yan. Kaya, pero yung Kaiser po talaga na pagkarinig ko na in love agad ako kasi parang na-analyze ko na yung father ko. Yung nabaon kami sa utang dahil sa sakit. Kasi na-imagine ko na paano pag ako magkasakit. Yun yung punto eh. Kasi ako yung breadwinner ng family namin. So paano ako naman yung magkasakit? So sino naman yung magpapagamot sa akin? Ang liliit pa ng mga anak ko. So yun po. And then 2 years bago po nila talaga ako pa-join sa IMG. Kasi sa kakakulit ng pinsan ko, parang akong inambush na talagang halos pag pumupunta ako doon, halos IMG pa rin ang pinapaano niya sa akin. Parang pinagbigyan ko lang talaga siya na pumasok ako sa IMG. Pero dahil nga siguro, dahil lagi ko silang nakikita, naririnig, nagkukwento, parang sabi ko, bakit kaya nga hindi ko itry? So doon ko lang naintindihan na unti-unti. And then, sinabi nila sa akin na, okay, Glenda, run the position. Actually, nag-run ako ng position na hindi ko nga talaga maintindihan pa masyado yung system ng IMG. Kumbaga, parang
nag-go with the flow na lang ako sa nakikita ko na may mga nagra-run. So yun po. And then, napamahal na po siya sa akin nung umuwi ako ng 2018 when that is the first convention ko. So doon lang po talaga ako nasabi ko, wow, ganito pala kaganda to. So yun po yung step na nakakabayad na ako ng utang. Kasi natuto na po akong mag-set aside ng money na okay, bayaran muna ang utang bago ang investment. So yun po yun. Glenda, kaya mo sinabi yung Kaiser kasi Kaiser is our healthcare and nabiyayaan ka nitong Kaiser dahil nagkaroon ka ng health crisis, di ba? Ikwento mo nga sa amin yon. You came to the Philippines, tapos nagkaroon ka, tama ba, ng bypass operation? Kwento mo nga sa amin. Actually po, dito kasi sa Italy, no, hindi po kami nagpapa-check up. Kasi wala po talaga kaming time. At saka wala po yung mga physical check-up na yan. At dito kasi, magpapaano ka lang pag may nararamdaman ka. At yung nararamdaman mo, yun lang ay check up nila. Nung umuwi ako ng 2018, that's the first time na umuwi ako. Di ba may Kaiser, so free yun. Physical check-up. So actually, may nakita na sila na something sa heart ko. Pero sabi nila sa akin, kasi pabalik na ako dito nun eh. And then, sabi sa akin nung doktor, kasi kilala ko kasi yung OB-GYN dyan sa Kaiser nun, kasi taga Cavite din. So yun nga, sabi niya magpa-check up, magpaano ka sa Italy, total kung wala ka ng time. Kasi kailangan mo rin ipakita yan. Kasi nakita sa ECG ko. And then, nung pagbalik ko dito, ang tagal ng mga process, ang tagal ng mga laboratories nila dito. Grabe, pag hindi ka pa makisay-kisay, hindi ka talaga iuuna. Maabot ng 6 months, 7 months, ECG na nga lang 6 months. Tapos yung mga strength test ko, 1 year. Pabalik na naman ako sa Pilipinas for the convention that is 2019. Tapos nagpa-Kaiser ako, lalong lumala. Pero sabi ko, kasi magdadalawang taon, kumbaga, ayoko naman gamitin yung annual benefit limit namin sa Kaiser kasi gusto ko yun para sa pagdating ng araw for my pension. So, kasi naintindihan ko na kasi po yung Kaiser. And then, nung night of convention, talagang hindi na po ako makahinga. Hindi ko po talaga tinapos. Sabi ko, nagpaalam na ako kay Ma'am Cathy. Sabi ko, Ma'am, kasi buti na lang malapit lang yung hotel namin. So katabi lang ng SMX. So buti at may nurse din ako kasama kasi hindi talaga nila ako pinayagan na wala akong bitbit na nurse ko. Buti at IMG member din yon. So bitbit ko yung nurse, sabi niya sa akin na pahinga ka na. Ipahinga mo na yan. Hindi mo pwede kasi kung hindi mo na kayang huminga. And then sabi ko, before na bumalik ako dito, sabi ko kailangan ko mag-undergo. Kasi sa dito talaga natatakot talaga ako dito sa Italy kasi ang tagal. Doon po, as in talaga na magpa-flight na ako kinabukasan. St. Luke yung yung doctor ko noon. Kaibigan ng pinsan ko. Magpa-flight na sana ako. Then sabi nila na mayroong problema. Papayagan ka lang namin kung kailangan namin na makita namin yung sa loob ng heart mo. Sabi ko, hindi kaya ko na yun sa Italy. Tapos sabi nila, no, Glenda, risk kasi may nakikita na kami. Naghanap po sila ng hospital. Actually, bit ko ang mga maleta ko madaling araw. Nakahanap sila ng open hospital na ititingnan po nila yung loob ng heart ko. And then, ewan ko ano hospital, bago yun At 3:00 po yung flight ko. Pagkakita nila, sabi na wag ka nang mag-flight. Anytime pwede kang mamatay. Yun po. Kaya nga laki pasalamat ko sa Kaiser. Kasi siya yung nakaunang nakakita na may sakit ako. Kasi kung hindi pala ako nagpapa-check up yearly sa Kaiser, baka wala na po ako sa mundo. Yun po. Wow. So you underwent 2 operations. Tama ba yun? 1 here in the Philippines and Yes. 1 in Italy? Yeah. No, and both sa Philippines. And that was covered by your healthcare? No, hindi po. Hindi po ako na-cover ng healthcare kasi nga, doon kasi sa Kaiser natin, we can use the annual benefit limit. Pero hindi ko na po yung ginamit kasi nga, sinasabi ko, gagamitin ko yun for my pension. At saka, ang laki ng bill. Hindi ko alam na gano'n. Sa St. Luke, ang laki. Talagang sabi ko, saan ako kukuha? And then sabi nila, open heart.
So, I need another option. Hindi ako pwedeng mag-open heart kasi nag-aaral ang mga anak ko. Kailangan ko ng trabaho, babalik dito. Kasi hindi pa naman ako malaki sa IMG kasi nga SMD pa lang ako noon. Kumbaga, hindi pa ako masyado nakapag-build kasi full-time ako sa work. Kaya, naghanap po kami ng iba na mas mababa. And then, luckily, may nagsabi sa amin na pwede akong angioplasty. But kailangan ko mag-ingat. Pero kasi ang sabi ng doktor ko dun sa kabila, Glenda, kailangan open heart kasi may mga maliliit pang na hindi kayang ng stent na lalagyan. Kailangan linisin. Pero kailangan ko talaga mamili nun kasi sabi ko, hindi pwedeng open heart ako kasi kailangan ko ng work. Kailangan ako sa work ko at kailangan ko ng pera para nag-aaral pa yung 2 bata. So, pinili ko po yung angioplasty. So, nilagyan po nila ako ng 4th stent. Pero ang mahal, 200,000 ng isa. Ang hirap kasi lalo na pag ikaw yung breadwinner, ikaw yung nagpapagamot sa pamilya mo noon, ikaw yung walang naipon, saan ka naman kukuha? Doon ko lang po nakita talaga na na-analyze yung tama ng sinasabi ng IMG na wag masyadong tulong. Unahin mo muna na mag-ipon, magkaroon ng healthcare, magkaroon ng investment. So doon ko na-analyze na lahat ng mga tinulungan ko noon ay as in talaga na hindi po ako, yung aasahan ko na makakatulong sa akin talagang hindi, ganun pala. Sabi ko pag nasa Pilipinas ka at wala kang pera, pag ikaw naman ang humingi ng tulong ay ang hirap lumapit. So, yun po. Okay, so alam kong gusto mong umuwi sa Pilipinas mag-for good kasi you've been there for 22 years, tama ba ako? Yes, and your children are not with you, tama? So, 22, lumaki na yung mga anak mo. Nag-graduate na ng college na wala ka. So, alam kong gusto mong umuwi dito. So, anong paghahanda ang ginagawa mo para maka-for good ka na? Ayan. So, actually po, ang ginawa ko po talaga nung pandemic, ko muna po, So, dun na po ako kasi nag-umpisa na maghahanda para makauwi na po ako. Kasi full-time ako dati sa work ko. Sabi ko, hindi po talaga ako makakausad kasi nga punong-puno ako ng work and then hindi na po talaga kaya ng katawan ko magtrabaho kagaya ng dati. So, sabi nga nila na hindi dapat ako lagi na napapagod. Kaya sabi ko, kailangan ko talagang ipikit na kailangan kong i-full-time mga IMG. Mag-release ako dito kasi hindi pa malaki yung team ko eh. SMD pa lang ako and that is 2020. 2020. February. Napag-decide po ako na okay, kailangan ko talaga mag-full-time na sa IMG kasi mamimili ako ngayon. Or else, pag hindi ko na kaya makapagtrabaho, papalisin din ako ng boss ko. So, saan ako kukuha ng trabaho ko, di ba? Or else, focus ko ang IMG, alam ko magbibigyan ako ng future nito. So, pinikit ko talaga. Alam ko na wala pa akong pera noon. Hindi pa malaki ang kita ko dito sa IMG kasi SMD pa lang ako. Kaya sabi ko, okay, that is February. And then, March, nag-pandemic lang. Nadismaya po talaga ako. Sabi ko, naku, paano to? Paano ang pamilya ko? Paano ang mga anak ko? Saan nakukuha ng pera? Pero hindi ko alam, silver lining pala sa akin yung pandemic na grabe. Yun na nagbigay talaga sa akin. Nairan talaga ng team na maging CEO po ako. Talaga iyak po ako. Kasi nga, nasa nasa risk na naman po ako sa heart ko. 42 po yung heartbeat ko habang nagraran po ako ng CEO 42. Ayaw nga nila akong pagpuyatin, ayaw nila akong may stress, pero sabi ko, nandito na to eh. Hindi ako papabayaan ni Lord kasi alam ng Lord na kailangan ko to. Kaya naman po yun, nairan ko bago na operahan ulit ako dito sa Italy. Pinahinto na nila ako nung lumabas na po yung promotion ko, sabi nila, okay, magpahinga ka ng 15 days and then lalagyan na natin another stat ang heart mo. Kasi meron na naman pala, 2 na naman. So may 6 na stat na po ako sa heart. And then nung gumaling ako, hindi ako huminto. Sabi ko, hindi hadlang sa akin itong sakit ko. Mas kailangan ko to dahil hindi magiging pabigat ako sa pamilya ko. Yun, dire-diretso naman po. And then, salamat din talaga sa Panginoon kasi kung hindi ko talaga nakakilala ang IMG, siguro hirap kami ngayon. Hirap, hindi nakatapos yung anak ko. Kasi ito na yung pinagkukunan ko po lahat. And then sabi ko, gusto ko na po talaga mag for good. But the reason kasi, ang isa sa reason ko, kasi dito kasi libre po kami dito. Libre po kasi ako dito. Ang stand ko dito walang bayad. Medication ko walang bayad. Even yung mga gamot ko na iniinom ko, doktor ko, lahat ng laboratories ko, wala po talaga akong bayad. Kasi nakalagay na po kasi dito na
ano po yung sakit ko na wala akong babayaran even as single cent. So sabi ko, grab ko tong opportunity. Sabi ko, grab ko tong opportunity. Habang libre ako dito, papalakihin ko yung IMG business ko. Tutulong ako sa maraming Pilipino na nangangailangan. Who knows, mayroon din kagaya ko ako na maisi-save ko rin. So hanggang ngayon po, sabi ko nga, okay na po kasi wala na po akong utang. Yun yung pinaka number 1 at graduate na po yung panganay ko. At yung bunso ko, naturuan ko po dito sa IMG na pahalagahan ang pera pinaghirapan. Kaya hindi na po ako namumblema kasi marunong na po yung mga anak ko. Yun yung number 1 na naituro sa akin na IMG na ipinasa ko rin sa mga anak ko ngayon. So, ngayon po talagang ibinibuild ko po yung team ko kasi karamihan sa kanila, marami nagsasabi, ma'am, huwag ka munang umuwi kasi kailangan ka pa namin. So sabi ko, okay, isi-settle ko muna kayo, then magbi-build muna ako at pag okay na yung heart ko, uuwi na po ako. So nakakatuwa nga kasi 20 years ka naging katulong. Sabihin na natin 20 years. Hindi ka mapag-retire. Pero dito sa IMG pala, i-focus ko lang pala. Imagine nyo na i-focus ko siya ng 2020. Doon lang ako nakapag-focus. Pwede na po pala ako mag-retire. So yun yung magandang naibigay sa akin ni IMG na kahit na may sakit po ako, hindi po hadlang. Hindi po talaga hadlang na magkaroon talaga ng financial freedom. Karamihan kasi na may sakit talaga na wala ng pag-asa, hindi. Ang ganda ng IMG kasi kahit nasa bahay ka lang, pwede po nating gawin. So yun po talaga ang nagustuhan ko. Hindi po mahirap. Kasi ang sarap tumulong, lalo't mapapabago mo rin ang buhay po nila. Yun po. Grabe, Glenda. Thank you so much. Grazie mille. At maraming salamat sa iyo. Grabe, I can imagine na ang mga nanonood sa atin, meron talaga ang kinakatakutan ng karamihan ay yung magkasakit, lalo na yung Pilipino. Kasi wala naman tayong sapat na healthcare, insurance. So, ang ganda ng kwento mo dahil alam kong napakadaming mga OFWs na dekada nang nagtatrabaho, gaya nga ng sabi mo. Pero dahil sa maling kaalaman tungkol sa pera, na wala silang naipundar, pero ikaw in a span of 2 years. At sa panahon pa ng pandemya, grabe, na pag-ipunan mo at nalagay mo yung nabayaran mo utang mo, you were able to lay down the financial foundation that's needed. So, you're such an inspiration. Maraming salamat sa pagkwento mo at sa mga natutunan namin sa iyo, Glenda. Thank you din, Ma'am. Sana po, yun lang po, advice ko lang po talaga sa kanila, no? Huwag kayong tumigil. So, hindi po hadlang kung ano mang yung mga dumarating talagang una sa buhay. Kasi alam ko po, binigyan tayo ni Lord Binigyan tayo ni Lord na ng buhay. So, ikaw yung mamimili. So, sabi ko nga sa kanila, pag mayroon talagang problema, kahit may sakit ka man, sabi ko nga sa kanila, ang sarap talagang trabahuin. Kasi kahit may sakit ka, makakatulong ka pa rin sa kapwa mo. At talagang hindi ka magiging pabigat. So yun po, ito lang po yung talagang advice ko po talaga sa kanila. Thank you, Ma'am Riz, sa time din po. Sa pag-invite. Thank you. Thank you, Glenda. Oy, don't go away. Break lang tayo. And YMM, Your Money Matters, will be right back. I am an IMG 30M campaigner who teaches individuals how to save the right way. Ako ay katuwang ng IMG sa pagpapalaganap ng 30 milyong tagasulong upang matulungan ang mga Pilipino na mabigyan ng higit na kaalaman at karunungan para sa kanilang perang pinaghirapan. May saan ka dagiti miyembro ti IMG nga naayat nga manisursuro kan sidadaan nga tumulong tapno maragpat iti 30 milyon nga Filipino nga maddaan ti gundaway nga sumayaat ken rumangay nga panagbiag.
nagayak kas maysa nga IMG ang masurwan iti 30 milyong pamilya tapno ti kwarta iti agbirok para kadakwada. Sa kayak ya IMG 30 million campaigner, yung manisya, jan IMG, ang gapoy ang ganmi. Isara akong miyembro ang IMG na agakampanya para sa 30 milyones na pamilyang Pilipino ang matabangan, pakaayadan anda, ang kwartang andang binakudkudan. Usa ako ka IMG 30M campaigner na gusto mutabang sa mga Pilipino sa pagtukod sa ilang katigayunan. Ako usa ka IMG 30M campaigner na kinasing-kasing ang muginya sa matag usa sa bilyang Pilipino aron makabot ang ilang mga damo. Ako mapasigar buhong kabahin, ngining halandong kampanya sa pagpakaylap sa edukasyong pinansyal ngadto sa 3 milyong pamilyang Pilipinong karon ug hangtod sa umaabot nga tuig 2030. Ako isa ka IMG 30M campaigner nga nagapati nga ang financial education hindi lang para sa mga manggaranon kundi para sa tanan. Usa ako ka kampanya sa IMG 30M nga nagtuo diri sa IMG wala kami kinutuban. Ako sa ka-IMG 30M campaigner na nagtudlo sa matatagusaon sa pagtigom sa sakto nga pagi. Kami ay proud IMG campaigners! Mahirap kumita ng pera whether you're in the Philippines or abroad. Pero mas mahirap yung kumikita ka ng pera pero lubog ka pa rin sa utang at walang pagbabago ang buhay mo. Salamat sa mga kwentong buhay ni Monette Dolor at Glenda Aguilar. Nakita natin na kaya naman palang makalaya sa utang at makapundar ng tama para sa ating kinabukasan. Kaya kung gusto mong matuto kung paanong abutin ang mga pangarap mo at ayusin ang financial life mo, log on to img-corp.com. Till our next episode, I'm Risa Singson Kaupeng. I'll see you again next week because your money matters.